Magandang araw mga kababayan, ito na naman ang inyong vlogger, ang I Love You Vlogs. Hindi tayo nakapag reaction video kagad, kundi ako ay nag-post ng mga Facebook post ni Miss Ellorraine para masubaybayan natin ano yung mga pinagdadaanan niya sa araw ng hearing niya ng assault hanggang sa dumating ang Valentine's Day. So, isa ang channel na ito sa unang nag-vlog tungkol dun sa assault case ni Miss Elrain. February 14, araw ng puso dito sa Pilipinas, sa Canada, February 13, kung saan naganap ang hearing ni Miss Elrain dun sa assault case niya. Ngunit, hindi dumating si Salve at wala ding dumating na Brighton. So, walang nangyari na hearing dun sa assault hearing. So, may mga nagtatanong sa comment section ng aking vlog, bakit daw hindi sumipot si Brighton o kaya si Salve? At meron din mga katanungan, bakit hindi pa daw nadideport si Salve? At pangatlong katanungan, bakit hindi humingi ng tulong kay Mr. Rafi Tulfo? Marami pang katanungan at ito ay iisa-isahin nating sagutin. Isa sa FB post ni Miss Ellery noong Valentine's Day ay, bakit ba biglang nanggigil sa'yo? Kasi nagpa-off siya para sa kaso nyo tapos di ka sisipot. Hindi mo pa ba kabisado ang script dialogue mo sa korte? Wala nang kita that day si Mrs. Nagbayad pa ng abogado. Sa bagay nga naman libre ang sayo kasi tax ni Mrs. at sambayanan ang nagbabayad niyan. If I were you, uuwi na ako. But para kay Mrs. magstay ka muna, pakiusap, magstay ka kasi may surprise siya sa yung bonggang pasabog. Yung tipong kakabog ka talaga, nakaka-excite. Laging may pasintabi si Mrs. sa'yo ha, kaya wag kang magugulat. Ever since naman sinasabi niya sa'yo, kaso matigas lang talaga yung mukha mo. At ito pong isa na bahagang buntot panis. Ito po yung kanyang pinost right after po nung assault hearing na hindi natuloy kasi hindi po sumipot si Salve at saka si Brighton. At nalaman din po natin sa Araw ng Puso, nag-public account po si Maria Salvacion Masayon na kung saan lalong nagalit si Miss Elorine Lam. So itong mga pinopost niya, walang pangalan, hindi tukoy kung sino, pero kilala ng mga taong ito kung sino sila. So ang nangyari dito kaya ikinagalit din ni Miss Elorine dahil kumalat sa social media ang mukha ng kanyang anak. Paano po nalaman? May mga nagme-message po kay Miss Elorine na maganda pala yung kanilang anak. So nakikiusap na lamang siya at dati na po niya sinabi na huwag ipapakita ang mukha ng kanyang anak. At may mga post din po siya na yung mga dating kakampi kay Salve ay bumabaligtad na. So nalalaman po niya ano yung mga kasinungalingan na sinabi ni Salve patungkol sa kanya. Kaya po siguro lalo po siya nang gagalaite bakit po niya nasasabi yung mga pinopost niya sa Facebook. Simulan po natin ang tungkol sa hearing. So malalaman po natin hindi po natuloy ito. Sa panahon po ngayon, talamak po yung mga kabit, no? Marami ang humihina sa tukso, tapos ang mga kabit pa, sila pa po yung matatapang kasi sila yung pinili. Kasi nga po, alam nila na sila yung pipiliin ng lalaki o babae. Bakit po mangyayari yun? Kasi nga po, dahil nagkaroon na sila ng affair, most likely sila po yung pinakikinggan ng lalaki o kaya magaling po mag-brainwash ang mga kabet. Tsaka minsan po, isipin po natin, kadalasan na nagkakaroon ng kabet ay yung pamilyadong lalaki na may mga anak. Sa isang pamilya po kasi, kung may mga anak, nandyan yung mga problema, nandyan yung kawalan ng atensyon ng misis sa kanyang asawa, hindi naaasikaso, kaya minsan ng mga kabet, yun ang ginagawa nilang paraan upang mahumaling o makakuha ng atensyon dun sa lalaki na kakabitan nila. Sa sitwasyon po ni Miss Elorraine, nabanggit niya po dati kay Sir Rafi Idol Tulfo na parang sinabi po ni Brighton na ang nagbago ay si Miss Elorraine. Alam naman po natin na si Miss Elorraine ay nanganak
So meron siyang anak na 17-month-old nung nangyari ang sitwasyon na yon. So pwede po nating masabi na nung nangyari po iyon, nagbago po yung lifestyle o yung pakikitungo ni Miss Elorine kay Mr. Brighton. Kung dati, ang baby ni Miss Elorine is si Mr. Brighton lang, so anong nangyari nung nagkaanak sila, inaasikaso syempre ng nanay ang anak niya. So si Miss Elorine, sinabi po niya doon na hinold niya po yung nararamdaman niya, yung postpartum depression pag nanganganak, dahil nga po inintindi niya po si Mr. Brighton. So kung titingnan po, nung nakuha nila si Salvacion bilang yaya o nani ng kanilang anak, ito po yung kinuha niyang pagkakataon o moment, mahinang sitwasyon ni Mr. Brighton para makuha ang loob ni lalaki. So si Salve bilang kaibigan, imbis na tulungan si Miss Elorine Lam sa sitwasyon ng pag-aalaga ng anak, ang nangyari, itong lalaki, si Mr. Brighton, ang kanyang kinomfort. Kinomfort dun sa parang paghahanap ni Mr. Brighton ng atensyon kay Miss Elorine. Di ba po nabanggit ni Miss Elorine na si Salve ang kanyang outlet? Kay Salve siya nagsasabi ng problema niya tungkol kay Brighton. So bilang kaibigan, dapat itong si Salve, kung nagkakaroon ng problema yung mag-asawa, dapat sinabi niya din kay Miss Elorine kung ano yung nararamdaman ni Mr. Brighton sa kanya o sa kanilang dalawa. So, kung titingnan talaga, itong si Salvacion, talagang hindi siya nagbigay ng idea o hindi siya nagsabi kay Miss Elorine dun sa mga nangyayari kasi nagkakagusto na pala sa kanya si Brighton pero wala siyang binabanggit. So, yung mga pasaring na dati na palang may lamat, dapat kung talagang may lamat na dati pa, hindi ka pumasok sa picture nila, hindi ka sumali. Kasi doon makikita na talagang intention mo ang kumabit. Dahil nahulog na ang loob sa'yo ni Mr. Brighton, nung nalaman ni Miss Elorine Lam ang relasyon nyo, ang unang ginawa ni Miss Elorine Lam, umalis siya ng bahay nyo. Kasi nga, hindi niya matake yung sitwasyon. Best friend niya, trusted niya, asawa niya, trusted niya, na binitray siya. So siya yung unang umalis, pumunta siya ng hotel. After sa hotel, kinabukasan, bumalik siya sa bahay ninyo kasi ang naisip niya, bakit siya ang nahihirapan na kasama niya anak niya, nag-i-snow, hindi naman siya nangaliwa. Kinabukasan, bumalik siya ng bahay, pinaalis niya si Mr. Brighton at saka si Salve magkasama. At doon nagsama ang dalawa ng 3 linggo. Doon sa isang araw bago umuwi ng Pilipinas, si Miss Elorine, pinuntahan niya ngayon si Salve sa isang hotel. At doon, tinatanong niya anong balak ng kanyang ex-best friend kasi nga para makapag-isip-isip itong lalaki. So ang nangyari, nung umuwi si Miss Elorine, nabigla na lang siya, merong pulis na pumunta sa kanila at charge siya ng assault. Doon sa charge na assault na yon, sinabi na binugbog daw niya si Salve. So syempre nagulat si Miss Elorine Lam dahil pinuntahan lamang niya para pakiusapan na umuwi. At sinabi niya na umuwi na muna itong babae para itong lalaki maka-move on o makabawi dahil gumastos sa pag-hotel tsaka pa-restaurant at kung sila. So walang bugbugan na nangyari. Pero ang ginawa ni Salve, nagsumbong ito kay Brighton at sinabi niya na binugbog siya ni Miss Elorine Lam. At sa mga panahon na yon, madly in love pa itong si Brighton. Siya nagsumplong sa pulis na binugbog itong si Salve. So hindi pa natin klaro kung si Brighton ang nagsampa ng assault o si Salve ang nagsampa ng assault kasi nga hindi sumipot ang dalawa noong February 13 na hearing nila. Ayon kay Miss Elorine, meron siyang ebidensya na ang dalawa ay nagsama ng 3 linggo at hindi mag-isa lamang si Maria Salvacion na katulad ng mga natatanggap niya mga mensahe. Yun po ang story bakit po nakasuhan ng assault si Miss Elorine. So hindi pa po natin alam ano yung mga ebidensya ni Maria Salvacion Masayon o ni Brighton para makasuhan itong si Miss Elorine.
So kung titingnan nyo po, siya na po yung victim pero siya pa po yung nakasuhan. So sa ngayon, naghihintay po tayo sa mga susunod na hakbang ni Miss Ellerin. Sa aspeto po ng hindi pagpunta o hindi pag-attend ni Mr. Brighton at ni Salve sa hearing, tatlong aspeto po ang nakikita kong dahilan para gawin ito ni Salve. Unang aspeto po ay yung aspetong politikal. Pangalawang aspeto po ay yung kanyang integridad bilang nagsasabi ng totoo, si Maria Salvacion Masayon. At ang pangatlo pong aspeto ay yung relasyon po nila ni Brighton. Sa una pong aspeto, delay tactics po ba ito? Para kung sakaling meron siyang in-applyan ng mga permit sa Canada, ay meron pang time para maghintay siya ng approval. Pangalawa po, victim of love lang po ba siya? Pinapakita niya po rito na kayang manakit ni Miss Ellerin Lam, tapos siya ay victim lang dahil nagmahal siya. Dahil po sa pagpapatulfo po ni Miss Ellerin Lam, ginawa niya po itong dahilan upang humingi po ng tulong sa bansang Canada upang kupkupin siya. At meron pa nga po mga pasaring na buti pa ang Canada, ang mga puti, kinupkup siya, binihisan, samantalang ang mga kapwa niya, netizen o Filipino ay hinuhusgahan siya. Ang assault case po ba na ito ang ginamit niyang dahilan para makontrol niya si Brighton para hindi bumalik sa mag-ina? Siyempre nga naman po, hindi niya pwedeng iwan si Maria Salvacion Masayon. Alam naman po natin, employer po si Mr. Brighton at si Miss Ellerin. So kung ano man po ang mangyari kay Salvacion at that time, cargo po nila si Maria Salvacion. Kaya yun po bang ginawa niyang parang sistema o paraan para hindi siya iwan ni Mr. Brighton? Kasi po alam po natin, uwi na po si Miss Ellerin kinabukasan pero nasampahan po siya ng assault. So ginawa din po ba itong dahilan ni Maria Salvacion Masayon para maipakita sa mga kakilala niya o sa mga kaibigan niya na si Miss Ellerin hindi na makakabalik ng Canada? O ano pa kaya yung mga sinabi niya? So aalamin natin lahat yun sa mga susunod pa nating vlog. Pangalawang aspeto, ang integrity o credibility ng pagsasalita o pagsasabi ng totoo ni Maria Salvacion Masayon. Pag po nag-oath siya sa hearing, ibig pong sabihin lahat po ng sasabihin niya ay totoo. So baka po natatakot po siyang manumpa kasi alam niya po sa sarili niya hindi totoo yung mga sinabi niya o mga ginawa niya. Hindi po siya binugbog ni Miss Ellerin, ayon po kay Miss Ellerin. Ayon naman kay Salve, binugbog siya ni Miss Ellerin. Siyempre po, ang nabanggit po ni Miss Ellerin dati na nagkaroon sila ng hilahan ng cellphone dahil nga ang alam, itong si Salve tatawagan si Brighton para sabihin na nandoon sa hotel si Miss Ellerin Lam at siguro kukumprontahin o aawayin. So nagkaroon po sila ng agawan ng cellphone. So pag po nagkaroon ng agawan ng cellphone, kahit naman po hindi nag-aawayan, normal po yung magkakaroon ng pasa. So sa part po nila, nasa sitwasyon na kabit at legal wife, magkakaroon po talaga ng agawan, magkakaroon po yan ng pasa. Ang tanong lamang po dyan, gaano ang gravity o gaano kabigat ang natamo niyang sugat o mga pasa o kung ano mang mga assault na yan para tanggapin ng korte na yung kanyang isinampang kaso kay Miss Ellerin Lam valid. Mapapatunayan ba ng kanyang medical certificate na natamo niyang mga bruises o kung ano mga natamo niyang mga katibayan masasabi bang pang-assault case? Pangatlo, may pinost si Miss Ellerin na may sinabi na papatayin daw po niya ako, papatayin, mga ganong mga salita. Kaya bang patunayan yun ni Maria Salvacion Masayon? Ang opinion ko po, hindi po sasabihin yun ni Miss Ellerin Lam. Dahil nung kasadlakan ng bugso ng damdamin niya, hindi nga niya nasaktan si Maria Salvacion Masayon. Yung pa kayang nasa ikatatlong linggo na, masasaktan niya pa at papatayin. Parang hindi po ata. Ang feeling ko po dyan nakikiusap na si Miss Ellerin na iwanan na si Brighton. At kaya siya aalis, kasi kailangan ni Miss Ellerin ng space din dahil nahihirapan siya dun sa sitwasyon nila dahil itong si Maria Salvacion ayaw umuwi ng Pilipinas. Pero ako naniniwala po ako. Si Miss Ellerin marami po siyang ebidensya na hawak
na anytime po na magkaroon ng mga hearing o magkaroon ng mga confrontation, alam ko po ready po siya. Kasi ipinatulfo niya po yan eh. Kung ipapatulfo mo isang bagay, alam mo may sasapubliko ang buhay mo. Hindi ka ganun katapang para ipahiya mo ang sarili mo. So naniniwala po ako, si Miss Elrain, marami siyang ebidensya laban kay Salve. At yung pagsasapubliko o pagpapublic na account ni Salve, para lang pong sinilaban niya yung nananahimik na dayami para umapoy. So ganun po yung feeling ko. Ganun po yung opinion ko. Pangatlo po, ang relasyon nila ni Brighton. Alam naman po natin na merong no contact agreement or hindi pwede makipag-usap si Miss Elrain kay Salve o kay Mr. Brighton. Ganun din naman si Mr. Brighton, Salve kay Miss Elrain. So ever since po na nagkaroon po ng no contact agreement dahil sa assault, never po nag-usap ang mag-asawa. Alam naman po natin na minsan ang mag-asawa pagka magkaaway yan, talaga magkaaway yan. Pero once na nagkita yan, eye to eye o minsan konting touch lang, hug lang, minsan magkaka-okay na. So pwede nating isipin na itong si Salve, yun yung mga isa sa mga kinakatakutan niya dahil si Mr. Brighton naagaw lang niya, hindi solid sa kanya. So hindi pa ganun katibay ang pundasyon ng pag-iibigan nilang dalawa. Si Miss Elrain at Brighton, 5 taon sila pero saglit lang nakuha ni Maria Salvacion Masayon Bakit? Dahil ginamitan ng weakness. Yung weakness na hindi maibigay ni Miss Elrain Lam dahil una sa lahat nag-iba ang pangangatawan ni Miss Elrain Lam dahil kapapanganak lang. Pangalawa yung atensyon nabuhos kay baby. Kung meron man siya atensyon na nabibigay kay Mr. Brighton, hindi 100% kasi nga nagkaroon na sila ng supling. So alam ni Maria Salvacion Masayon ang posisyon niya sa puso ni Mr. Brighton. Konting-konti lang. So isa yun sa tingin ko na kinakatakot niya. Yung pag nagkita yung dalawa, manumbalik ang pagmamahal ni Mr. Brighton kay Miss Elrain Lam. Sa ngayon kasi, ang narinig lang ni Mr. Brighton yung masasamang salita, yung mga naiisip niya na hindi maganda, pero never naman niya nakita si Miss Elrain Lam So, yun ang tingin ko na isa talaga sa kinakatakutan ni Maria Salvacion. So, makikita nyo mga kababayan, ito yung isang post ni Miss Elrain Lam. Pinagkakalat mo, ikaw pinili. Siguro the first few days, oo. Nakikita mo ba itong date na to? Ayan ha, sabi ni Mrs., sabihin mo lang na tapos na tayo, anong sagot ni lalaki? Kasi kung di ka nagpaawa effect at talagang ayaw mong kumawala, di tapos na, ayaw mo umuwi kasi alam mong babalik siya sa pamilya niya. Palibhasa higad kaya kapit na kapit. Siniraan mo pa si Mrs., binaligtad mo kwento sa RTA. Sino kaya marunong maglagay ng subtitle dito para maliwanagan si lalaki? Yabang mong pinili daw siya, mukha mong yan dugyot mo, pihikan si lalaki, excuse ayaw sa galisan, gayuma is real. So mapapansin niya noong December 23, just tell me to move on and don't look back, ayon kay Miss Elrain. Ang sagot ni Mr. Brighton, I can't. So mapapansin po, meron po talagang chance na bumalik si Mr. Brighton kay Miss Elrain Lam. Nagkataon lamang itong si Salvacion ayaw pumuwi. 3 linggo po siya nagstay sa Canada bago umuwi ng Pilipinas si Miss Elrain. Hindi po niya iniwanan si Mr. Brighton. Tsaka isa pa po, ang bansang Canada po ay concerned sa mga employees. First nga po yung sitwasyon ni Miss Elrain na employer ang nagrereklamo sa employee. So, kung talagang ayaw po ni Maria Salvacion sa sitwasyon niya kay Mr. Brighton Lam, pwede po siyang tumawag dun sa 911 para sabihin na gusto niya nang umuwi o meron siyang problema. Pero ang totoo po, ayaw po niya umuwi, ayaw niya pong iwan si Brighton. Kung titingnan po nyo nung nagpatulfo si Miss Elrain, bakit agad-agad po siya nakatawag sa service victim? Di ba po? At saan po siya kinuha nung service victim? Kinuha po siya dun sa mismong bahay ni Miss Elrain Lam at ni Brighton Lam. Ibig kong sabihin, totoo po yung sinabi ni Miss Elrain Lam
na right after na umalis siya ng bahay para umuwi ng Pilipinas, si Mr. Brighton at si Salve ay umuwi dun sa mismong bahay nila. Kasi doon po siya kinuha ng mga pulis eh. Doon tumawag po si Salvacion ng service victim na meron daw po siyang death threats kasi nagpatulfo si Miss Ellery Lam. At isa pa po, ang death threats na daw po iyon ang gagamitin niya laban kay Mr. Idol Raffy Tulfo dahil sila ay ipinahiya. Isinapubliko po ang kanilang problema. Isa daw po iyon ang gagamitin laban kay Sir Raffy Idol Tulfo o kay Miss Ellery Lam dahil nga po ipinahiya. Alalahanin po natin mga kababayan, pag sinabing libel, ibig sabihin gumagawa ka ng kwento, false statement dun sa taong ipinagkakalat mo. Yun ang libel. Pero once na naere o sinabi ang kwento mo at ito'y napatunayan, libel pa ba matatawag yun? Meron nga siyang evidences. So ang batas po natin sa Pilipinas, malalim. Maaring tama ka ngayon pero pagdating ng mga ebidensya, mag-iiba ang result. Kaya tayo po, hinay-hinay lang po tayo sa mga sinasabi natin. Kasi alam nyo po mga kababayan, kapag meron na pong mali, huwag na po nating ipilit na tama pa. Paano bang humingi na lang ng pasensya, humingi na lang ng tawad na nagkamali, pero yung ipagtatanggol mo pa ang sarili mo, na biktima ka, malala na po ang diferensya sa isip ng ganun. So yun po yung opinion ko, kasi once pong mali, mali yan, huwag nating ipilit na tama yan. So yung isa pong katanungan, bakit hindi po mapadeport ni Sir Idol Raffy Tulfo? Ang masasabi ko lang po, ang bansang Canada, ibang-iba po ang kanyang batas sa Pilipinas. Ang conservative po ito sa pagbibigay ng information. Kahit po si Miss Ellery Lam, hindi po alam kung nasaan si Maria Salvacion Masayon. Hindi po natin alam kung nakauwi na, kaya hindi sumipot, o hindi po natin alam kung nandun pa, natatakot lang. Pero ang pangangako ni Mr. Idol Raffy Tulfo na sasagutin niya ang ticket pauwi ni Salvacion, isang malaking tulong na po iyon na ating pinangahawakan na walang pwedeng i-reason itong si Salve para hindi siya makauwi. Kasi meron po nag-pledge na ngako na sasagutin ang kanyang ticket at iyon ay si Sir Idol Raffy Tulfo. Meron pa po isa palang nagtanong sa comment section ko po, kung nakatira si Miss Ellery Lam doon sa dati nilang bahay, ang sagot po doon ay hindi. Hindi na po siya bumalik na umuwi po doon. Hindi daw po niya kayang i-take. Conjugal property ba iyon? Yes, conjugal property kung sa kanila, pero hindi ko po alam ang pinaka sitwasyon po ng bahay kung nagre-rent lamang po sila. Si Miss Ellery Lam po ay nakatira sa bulubunduking lugar ng Canada, malayo po siya sa city. At ang alam ko po, mga tao doon ay kadalasan nagre-rent lang. So, sa ngayon po si Miss Ellery Lam ay nagre-rent. Hindi po niya kasama si Brighton. Hindi po siya bumalik doon sa bahay nila. Meron din po nagtatanong, sinong kasama ni Miss Ellery Lam ngayon? Yung kanya pong mother. Yun po yung kasama niya na nag-aalaga ngayon sa kanyang anak. Meron din po katanungan dati, bakit daw simula umpisa, bakit hindi mother ang kinuha? Ang masasabi ko lamang po, nung nabuntis po si Miss Ellery Lam at ang nanganak si Miss Ellery Lam, kasama po niya ang kanyang mother. Kaya lang po, ang visa po ni mother tourist visa lamang po. So, pwede lang pong gawin ni mother, hindi po mag-work, kundi mag-visit. So, 6 months, uwi-uwi, balik-balik. Tsaka wala po siya sa sitwasyon talaga dati na magde-decide siya na yung mother talaga yung kanyang gagawing nani dahil tourist nga lang po talaga dapat. Plus, ang tanong po, bakit hindi petisyon? Ang alam ko po sa bansang Canada, kapag kukunin mo yung magulang for petition, naka-raffle thesis. Ibig sabihin po draw lots kung ma-approve o hindi. So, sabi ko nga po, hindi naman ako expert sa batas ng Canada. Yun lang po yung mga nalalaman ko tungkol po doon. So, sa ngayon po, ang mother po niya ay nag-aalaga sa kanyang anak. Meron din pong kumakalat ng mga bali-balita na hindi daw po pasok ang sahod ni Miss Ellery Lam para kumuha ng nani. So, yung mga nagkakalat po ng ganon,
kapwa niyo na lang po makikinig kung talagang paniniwalaan po kayo. Si Miss Elorine Lam hindi kukuha ng nani sa ngayon dahil nga po nawalan pa siya ng tiwala. So huwag kayo mag-expect na kukuha kagad ng nani just to prove na pasok ang income niya. Okay? So walang ganong katotohanan. Mga pinapakalat lamang iyon. Pangalawang naririnig natin, sabi dati hindi daw makakabalik ng Canada si Miss Elorine dahil may kasong assault. So ayan, nakabalik na siya. Hindi nga sumipot si Salve at si Brighton sa hearing nila. So number 1, kasinungalingan yun. Meron din nagsasabi na may hirapan na humanap ng trabaho si Miss Elorine Lam kasi may kasong assault. Mga lamang po maniniwala sa ganun. Ang mga tao po na may nalalaman sa batas, pag sinarge ka po ng assault at hindi pa nagkaroon ng hearing o wala pang parang sinasabi na verdict, wala ka pa talagang kaso. Ano pa yan? Dumadaan pa yan sa mga hearing, pagpapatunay ng bawat kampo na tama ang kanilang mga sinasabi o may katotohanan. So si Miss Elorine Lam ay namumuhay ng normal na buhay. Meron po siyang trabaho sa pharmacy, sa butika po. Nagtatrabaho din po siya bilang care aide. So, yung sinasabi po na may hirapang makahanap ng trabaho, wala pong katotohanan yan. Dahil once sinampahan niyo po ng kaso ang isang tao, kahit sa bansang Pilipinas, hindi naman porke kinasuhan niyo yan. Kanya na yan eh. Kailangan mo mapatunayan na yung kinaso mo totoo. Or else, ikaw pa ang mababaligtad kapag hindi mo napatunayan na totoo. Yung mga maniniwala lang po sa mga taong ganyan, yan yung po mga walang alam sa batas. So yung mga kumakalat-kalat po mga bali-balitang yan, hindi po totoo. So ang masasabi ko lamang po, ito ay reaction video. Tulad na dati, kung may nasaktan ako, paumanhin, hindi ko po sinasadya. Pero ang huling masasabi ko lamang po, mali po ang pangangabit. Kung talaga po nag-iibigan kayo at ang taong iniibig nyo ay may sabit, itama nyo po yung paraan ng pag-iibigan nyo. Maano bang kausapin muna ni lalaki o ni babae yung asawa niya na makipaghiwalay ng maayos para may basbas ang relasyon nyo? Hindi yung ipipilit nyo pong manira ng buhay. Kawawa po ang mga bata kasi sila po yung may iwan na walang magulang o nag-iisa ang magulang na mag-aaruga sa kanila. Sinubaybayan ko po ang buhay ni Miss Elorine Lam simula po nung nagpatulfo siya January 2 hanggang sa ngayon. Doon po sa mga story niya kay Sir Idol at saka sa mga Facebook post niya, malalaman niyo po kung sino po at hindi ang nagsasabi ng totoo. Para po kay Maria Salvacion Masayon, kung hindi ka nagsasabi ng totoo, maawa ka doon sa mga tao na handa kang tulungan o suportahan. Kasi sila handa ka nilang ipaglaban. Ang problema, hindi nila alam ang totoo. So may mga kumakalat nga dyan ng mga nagko-comment, hindi alam ang totoong story ni Maria Salvacion Masayon. Ang tanong, may ebidensya ba si Maria Salvacion Masayon na patunayan na hindi totoo ang sinasabi ni Miss Elorine Lam? Kasi si Miss Elorine Lam, marami siyang ebidensyang hawak na magpapatunay na walang katotohanan lahat ng mga kasinungalingan sinasabi mo sa mga tao, sa mga kaibigan na handang tumulong sana sa iyo. So, kung ako sa iyo, Maria Salvacion Masayon, tanggapin mo yung mali mo. Huwag mo nang ipilit na ikaw ang pinili. Kahit naman pinili ka, mali naman yung desisyon na ginawa mo. Mag-sorry ka na lang. Tigil mo na yung pagkakalat ng hindi totoo kasi lalo lang dumadami ang problema mo. So, yun lamang po mga kababayan. Hanggang sa susunod nating vlog. So, baybayan niyo muli ang ating vlog, ang I Love You vlog. Salamat! If you like my video, it will be nice to click the like sign and subscribe to the channel. For more videos, click the notification bell. Thank you!